po na siya ay inaaratay na. So ano ito, karma? Ito ba ay singil na ng langit? Siningil na ba sila ng kanilang kahayupan? That's the political propaganda of some desperate people. Ilan ba ang hawak na attached agencies ni Remulla? Can you say that I'm in the ICU? Wala. Alam mo, Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Pinabulaanan o dinideny ni Secretary Boyeng Rimulya ng Department of Justice ang sinabi ni Maharlika na umano'y na-ICU ito, naaratay ito at mukhang nag-aagaw buhay na umano ayon kay Maharlika dahil yan umano ang kanyang impormasyon na nakuha mula sa kanyang puting ahas mula sa Malacanang. At kita naman po natin mga kababayan, kahit pa dinideny ni Secretary Boyeng Rimulya itong family picture na ito noong Christmas. Kita po natin na bumagsak ang katawan ni Secretary Boyeng Rimulya at mukhang nanghihina pa ito mga kababayan po natin. At ayon kay Maharlika, dapat umano isa publiko nga ni Secretary Boyeng Rimulya, kung hindi man si Secretary Boyeng Rimulya, dapat ng Malacanang para malaman umano ang kanyang totoong lagay ng kanyang kalusugan dahil alam po natin na napakarami po itong ahensya na hinahawakan ni Secretary Boyeng Rimulya, lalo na itong justice po natin at ang NBI, Bureau of Immigration, kasama dyan ang Bucor or Bureau of Correction, ano pa ba, yung PAO o Public Attorney's Office. So yan ay mga malalaking ahensya ng ating gobyerno na nangailangan talaga ng kanyang presensya, siyempre ng kanyang pag-aproba sa ilang isyu na nangangailangan ng desisyon ng sekretary ng Department of Justice. So bago pa natin pakinggan mga kababayan po natin itong sagot ni Secretary Boyeng Rimulya sa pinakalat ni Maharlika na umano'y naaratay ito at mukhang nag-aagaw buhay na mga kababayan po natin. Ito po ang naunang sinabi ni Maharlika at patungkol kay Secretary Boyeng Rimulya. Pinagtanungan natin na ayon sa ating puting ahas ay nakaratay siya sa St. Luke's Hospital for 3 weeks. Yun, lahat naman tayo matutsugi, okay? Wala namang makakaligtas. Diba? Lahat naman tayo babawian ng hininga. Mga kababayan, ilan ba ang hawak na attached agencies ni Remulla? Diba? Ang dami niyan. Okay? Ano-ano yung mga attached agencies na hawak niya? Tignan natin dito. Okay. Attached agencies, Department of Justice. Okay. Okay. Ay ang Bucor. Okay? PAO. Oh, ito, attached agencies. Oh, ayan ang sampung attached mga ahensya na under sa kanya. Ang gobyernong ito ay So medyo marami-rami po mga kababayan po natin talaga yung naka-attach na ahensya dito sa Department of Justice na sa kailangan talaga ang presensya ng secretary ay nandyan. So hindi pwede na kung hindi kaya ay dapat pang pilitin. So kung palagay ko mga kababayan po natin, kumpirmado itong sinasabi ni Maharlika, ayon naman sa nakita nating picture na ito mga kababayan po natin, baka kailangan na isa publiko ng Malacanang at baka kailangan nila mag-appoint ng panibagong secretary ng Department of Justice. Although sinasabi ni Maharlika na kinakarma na, baga sinisingil na umano siya ng kanyang ginawang kasamaan, siyempre hindi pa rin po tayo pabor diyan mga kababayan po natin. At kagaya niyan, kung talagang may sakit itong Secretary Boyeng Rimulya, although binabatikos natin ito, may ilang punto naman na maayos naman ang kanyang desisyon. So ngayon mga kababayan po natin, pinapanalangin pa rin natin ang kanyang kalusugan. Kasi tayo is issue lang naman. Hindi tayo galit doon sa tao, ay ang ating tinitira dito ay ang issue lang. Kung kagaya ng nangyari kay General Bantag, kung maraming mga akusasyon, maraming pinapalabas na issue na umano'y dinideny ni General Bantag na hindi umano totoo, lalo itong nangyari kay Perse at parang dinidiin lang siya. So doon natin hindi nagugustuhan yung public prosecution nga, yung pag hinatulan na si Bantag ng
kanyang kasalanang umano'y hindi pa napatunayan ni Secretary Boying Rimulya. So yun talaga hindi natin nagustuhan, binabatikos natin yan. Pero may punto naman na maayos naman si Boying. Tinatago nila, hindi lang pagnanakaw nila, kundi yung pagiging incapable nila sa pagpapatakbo ng bulok na ahensya ng DOJ. Right? So gusto ko lang sabihin sa inyo, bakit ni isang mainstream media, takot na naman kayo, dahil gugurgurin na naman kayong ganyan. Ni isa sa inyo, walang nag-uulat sa bayan. Hindi nyo sinasabi kung buhay pa ba sila o mga nategi na o naka-life support ba sila, di ba? Kasi in the past, nagkaroon ng bypass operation, di ba? Nagkaroon sila ng problem din, heart problem din. Yeah, walang balita sa mainstream media. Actually, bago ako nagulat sa inyo, bago humarap sa bayan, bago ako humarap sa inyo, ay nag-research ako kung baka naman naulat na. Pero confirm po na siya ay inaaratay na. So ano ito, karma? Ito ba ay singil na ng langit? Siningil na ba sila ng kanilang kahayupan kay dito sa Bucor, kay General Bantag? So, yun nga po mga kababayan po natin, ang sinasabi ni Maharlika, iba ka siningil na umano, itong si Secretary Boying Rimulya sa kanyang ginawa, sa kanyang pagdiin umano kay General Bantag para masabi lang na talagang mabilis na resolba ang kaso sa pagpatay kay Percy Lapid, mga kababayan po natin. Pero hanggang ngayon ay hindi na tuloy-tuloy ang pagdinig sa kasong ito dahil hindi nagpapakita si General Bantag at pinapanindigan niya ang kanyang sinabi na hindi ito susuko at hindi ito haharap sa pagdinig kung hindi bumaba sa pwesto itong si Secretary Boying Rimulya. So lumaylo na yung issue nito at hanggang ngayon ay mukhang wala nang balita kung nasaan na, kung saan nagtatago at sino ang kumukop-kop kay General Bantag. So mga kababayan po natin, yung pinakalat ni Maharlika ay sinagot ni Secretary Boying Rimulya at hinamon itong si Maharlika na umano'y kung totoo ang kanyang sinasabi na naaratay ito at na confine ito sa ICU ng isang ospital ay china-challenge niya ito na ilabas umano, isa publiko umano ang ebidensya. So yan ang ating aabangan kasi ayon kay Maharlika ay may confirm ito na impormasyon. So syempre, kung hinahamon siya ni Secretary Boying Rimulya, kung may totoong impormasyon siya at patunay, malamang ilalabas niya po yan. So kaya malalaman natin kung sino ang nagsisinungaling. Pero kita natin sa picture, mga kababayan po natin, kayo po, kayo bahala maghusga dahil napapakita natin sa inyo, kita naman po natin na mukhang bumagsak ang katawan ni Secretary Boying Rimulya. Hindi kagaya noong mga nakaraang buwan na malusog ito at malakas at laging humaharap sa mainstream media. Halos araw-araw mayroon itong press con. So kahit nakabakasyon. So ngayon nakita po natin na hindi na ito humaharap. So kaya hinahanap po siya ng ating mga kababayan. So narito po ang kanyang sagot, mga kababayan. If you say that I'm in the ICU, there has to be a picture of me in the ICU. I was never in the ICU. Wala. Alam mo, that's the political propaganda of some desperate people. I had bypass operation. I wanted to see my doctor, and I saw my doctor because I felt I wasn't taking the right progress in the body. So yan nga po mga kababayan po natin para kay Secretary Boying Rimulya, ito umano ay isang propaganda, political propaganda umano ang pagpapakalat ng isyo na naaratay ito or nag-agaw buhay sa ICU ng isang ospital. Kayo po mga kababayan po natin, kayo bahala maghusga at syempre lalabas din naman ang katotohanan kung sino nga ba ang nagsabi ng katotohanan at kung totoo itong sinasabi ni Maharlika. Palagay ko mga kababayan po natin, kailangan na mag-appoint ng Malacanang ng panibagong sekretary ng Department of Justice. Abangan po natin kung sasagot si Maharlika sa hamon ni Secretary Boying Rimulya. At yan po yung ating update mga kababayan po natin para sa mga latest update, malilit na issue na pinag-uusapan sa ating bansa, marites man ito o katotohanan. Huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe sa ating social media platform. Palike, pa-share na rin po mga kababayan po natin. At syempre, kung mayroon kayong komento sa loobin patungkol sa isyung ito, huwag kalimutan isulat dyan sa ating comment section. Maraming salamat at
Siyempre, Happy New Year sa ating lahat, mga kababayan po natin. At siyempre, maglalabas din pala tayo. Abangan nyo po, baka mamaya or bukas, ang ating parang year-end summary report patungkol sa nagawa ng administrasyon ni Pangulong Marcos ngayong 2023. Maraming salamat po, mga kababayan.